Hello, Katden lovers and Katden followers, abay Alden Richards. Pinatunayan sa publiko na hindi siya isang manunulot katulad ng sinasabi ng ilang mga haters. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, nais ko po muna ipabot of course ang aking pasasalamat po sa inyo for always watching and trusting this channel. Malaking bagay po na lagi po kayo nag-aabang sa mga updates natin. Kaya maraming salamat po. So, kung bibisitahin po natin ang IG post ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, tila baga sila po ay nagsasagutan sa dami po ng kanilang mga endorsement, ano? Dahil si Miss Catherine po, nag-endorse siya ng Anchorland, tapos may bago pa siyang shampoo na ini-endorso ngayon. And talagang namumutik-tik, no? Sabi nga talagang umaapaw po yung mga endorsement na ino-offer po talaga dito kay Catherine at Alden para silang competition sa isa't isa. Ganon din naman si Alden Richards. Sa kanya pong IG, ito rin po yung laman ng kanyang IG, no? Yung mga endorsement post po niya na talagang makikita mo na parang dalawang artista lang ba talaga ang binibigyan ng karapatan ng mga brand na mag-endorse ng produkto. Well, hindi natin sila masisisi dahil napakaganda po ng credibility ni Catherine at Alden Richards sa publiko. Kaya po sila yung pinaka most trusted celebrity na talagang pinag-i-endorse ng kani-kanila mga produkto. So, hindi nga po talaga magkandamayaw, no, si Catherine at si Alden Richards sa kabi-kabilang mga endorsement na ino-offer po sa kanila, lalo na't ngayong 2025. Pero alam niyo po ba sa kabila po ng mga blessing na ito, napakarami ring intriga na pinupukol ngayon kay Mr. Alden Richards dahil siya po ay pinagbibintangan na nanunulot daw di umano ng endorsement. Naalala naming binash ang mga fans ng isang aktor, si Alden Richards, dahil sa naimbitahan sa event ng isang klase ng motorcycle. Pinakala agad ng fanay na endorser si Alden ng motorsiklo at dahil invited din ang favorite actor nila, binash ng katakot-takot si Alden. Between Alden and their favorite actor, mas bagay raw maging brand ambassador ang favorite nila dahil marunong magmotorsiklo. Si Alden kasi hindi marunong magmotor at wala raw sa itsura nito. Doon po sila nagkakamali. Dahil si Alden Richards po at si Daddy Bay, meron po silang big bike na ginagamit. At pinopost po nila yan sa kanyang IG. Natigil lang ang pambabash kay Alden nang i-post ng isa nitong fan ang reels na nagpatakbo ito ng motorsiklo. Patunay na marunong ito. Ang gamit pang motor ni Alden ay ang brand ng motor na dapat daw ang favorite actor nilang endorser. It turned out na matagal nang gamit ni Alden ng motor. Ibinigay sa kanya ng may-ari noong hindi pa sikat ang favored actor na si basher ni Alden. Anyway, hindi na magagalit at hindi na ibaba si Alden ng mga fan ng actor dahil may ibang brand ng motor na kumuha sa kanya para maging brand ambassador. Hindi na siya maakusahang mga agaw ng endorsement. Kasi yun po talaga yung parang iniintriga si Mr. Alden Richards na parang mga agaw at nanunulot daw ng mga endorsement. Well, in fact, katulad ng like kong sinasabi, hindi po ang mga actors or hindi po mga artista ang namimili na kung ano yung i-endorse nila. Ang kumpanya mismo ang pumipili doon po sa mga artista kung sino po yung kukunin nilang endorser. Kasi meron po silang mga criteria na tinitignan. And pipirma yan ng waiver na kailangan habang sila po yung mag-endorser ng isang produkto ay maganda po yung kanilang credibility sa public. If you remember Miss Maris Racal, pagkatapos po ng kanyang issue with yung cheating issue with Mr. Anthony Jennings, sabay-sabay po na tumiwalag, sabay-sabay na umalis at sabay-sabay na parang pinull out ang ilan sa mga product endorsement nito. May natira lang na isa which is yung snail white na product, pero the rest talagang tinanggal sa kanya yung ₱1,000,000 endorsement niya, kaya nakakapanghinayang. Pero dahil po dito sa napakaganda nga na background at napakaganda ng credibility ni Mr. Alden Richards, kaya po siyang laging kinukuha. Isa pa dito, sinabi rin ng ilan nung nakaraang mga updates ko sa inyo, sinasabi po ng mga bashers na sinulot din daw di mo na ni Alden ang endorsement ni Mr. Luis Manzano kung saan siya po rin yung napili ng isang sabon, no? At sinasabi pa ng mga haters, ng mga bashers, bakit daw si Alden ang kinuwang endorser? Hindi naman daw ito naglalaba.
'Di ba? Ganun po katindi yung mga bashers kung paano po nila siraan at kung paano po nila pagsalitaan ng di maganda si Alden. Pero hindi nila naiintindihan yung kanilang mga sinasabi. And sa ngayon, dead man naman si Alden Richards sa mga pambabash. At the same time, may mas malaking ganap pa si Alden Richards dahil this coming Feb 9, regular na siyang mapapanood ulit sa All Out Sunday. Pahinga raw muna siya sa paggawa ng serye pero may pasubali na but I am ready if my right project and different story. Yun. So yun yung sinasabi. I-detalye natin yan sa mga susunod nating updates. And for that, magbasa tayo ng mga komento ninyo. Unahin natin si Lexa. Magkakasama sila dyan sa resort. Remember nung post, magkakasama sila Rambo, Maymay, Alora at Catherine dahil sa business. So malamang andyan sila lahat na may business partner. Ito po yung updates po natin kung saan namataan at meron pong mga nagpatunay na magkasama si Alden at si Catherine sa iisang resort, no? Dahil nag-post po si Miss Catherine kahapon ng ilang mga ganap sa isang beach resort sa Las Casas sa may Bagak, no? Bagak, Bataan. Sabi ni Miss Rutanya, hello Miss Dar, kaya siguro nakapending ang project ng Katden para mabigyan ng chance ang movie ng Kim Pao. Sa totoo lang, hindi masyadong maingay ang movie ng Kim Pao. Unlike yung HLA ng Katden, nagsushooting pa lang, pinag-uusapan na kaagad. For sure, ipaparehas ng ABS-CBN ang promotion ng movie ng Kim Pao, mga mall tours, yung black screening nila, baka magkaroon din niya ng midnight showing. Ganon din sa abroad. Actually, I agree with you, Ma'am Shirut, kasi parang sa ngayon may mga nagko-comment nga po sa Facebook page ko, sa Dareds TV Facebook page. Bakit daw ang Katden pa rin ang pinag-uusapan? Ang Kim Pao na po ang merong upcoming movie. Hindi po natin masisisi yun kasi sila po talaga ang trending Hindi naman po yun dahil sa movie lang nila. And sabi dyan, kikita ang movie ng Kim Pao pero hindi nila kayang tapatan o i-duplicate ang 2 billion na kinita ng HLA. Mahirapan na silang habulin to. Baka nga magkakaroon pa ng problema ang movie ng Kim Pao dahil ipapalabas na sa Netflix sa Feb 40 ng HLA. And sabi ni Sir Ren, hi Miss Tares, good day po sa lahat ng followers and subscribers sa YouTube channel as well as your Facebook page. Dagdagan yung isang caption na basa ko sa clock. It felt so surreal seeing you both here. And I saw a short video clip of Alden riding a Honda scooter. Ang yung ini-endorse ni Alden and Kat wearing same long sleeve. She's taking a selfie using her Realme phone. The one that she endorsed, akala ko pareho nag-launch ng same endorsement in Las Casas. But hindi pala. I found it in comment section. Si Alden lang ang nag-endorse ng Honda. Actually, I have that copy of that video. No, ilalabas natin yan maya-maya lang sa ating updates. Kasi talagang ito po yung resibo na makapagpapatunay na talagang together sila sa isang resort. Sabi ni Ma'am Wendy Villacorta, pumunta si Kat sa wake ng lolo ni Alden, naka all white siya, na I saw that picture from my friend na nakiramay dahil sa ang auntie ni Alden, sister ng father niya, a good friend ng friend ko. Ayan, so totoo po yan, meron po mga ebidensya na nagkalat na talaga nandun talaga si Miss Catherine, talagang binigyan niya ng oras si Mr. Alden Richards para po siya po ay makiramay at hindi na po maitatanggihan kasi may mga resibo pong naglalabasan. So thank you Ma'am Wendy and Miss Mary Jane Glass. Hi Miss Tared, sabi nila nga na hindi yan bago. Before pa daw yan bago namatay yung lolo ni Alden. So baka magkasama nga sila. Actually yun po yung pinapoint out ko dun po sa ating last update. Minsan kasi may mga posting po sila, late posting na, naganap na siya. Tapos tsaka palang ipopost. Kasi may mga bagay silang kinoconsider kung bakit po nila ginagawa yon. And may mga nag-agree, meron ding mga hindi. Sabi ni Ma'am Shi Corazon, nandoon si Alden kasi same place ang photoshoot nila Tisoy. Napanood ko ang vlog ni Kasombreros. May resibo siya sa mga pics o photoshoot ng dalawa. Magkaiba lang sila ng brand being endorsed. Yehey, team panatag kami. Ayan, 'di ba? Talagang alam niyo po, magagaling kasi ang mga Katden magsoko Magagaling pong maghanap ng mga resibo. Magagaling po talaga na parang kahit po sa mga yung mga nakakita sa kanila, 'di ba, nakukuha na ng statement. Kaya kahit anong tagot, lumalabas pa rin. Sabi ni Miss Annalisa Ada, inggit lang yan sa Katden, maraming hakot award silang dalawa. Ako naniniwala ako na secret lang yung relationship nila. Hindi ako naniniwala na wala silang contact. And sabi ni Ma'am Chitel, remind ko lang ang Katniel 5 years bago umamin ng diretso na sila na kahit na ang daming resibo, kaya hayaan nyo lang si Katden kung kailan magsasalita, which is very true, 'di ba?
Kailan lang nila inamin? 5 taon na pala silang magkarelasyon. In totality, 11 years po yung kanilang naging relasyon. Ang akala ng ilan is all throughout magkaibigan lang sila, magka-love team, pero nagkakaunawaan na pala. Sabi ni Miss Marie Criste Moral, basta ako, di man ako lagi nagko-comment, abang lang talaga ako sa update ng Katden at di talaga ako nag-view ng mga nag-post ng masama sa Katden. Salamat lagi Miss Dars kasi na-miss ko na silang dalawa. Katden lang ako lagi. Sabi, thank you Ma'am si Marie Criste Moral sa inyo pong komento, no? And salamat po sa palagian ninyong panonood sa mga updates po natin. Thank you so much. And of course, another comments. Another one, sabi ni Ma'am si Michelle, nandoon ang instructor ni Kat sa gym na best friend ni Alden. Maniwala tayo sa staff ng Las Casas na nandoon sila last December kasi siya ang in charge doon at excited rin siyang magbalita, which means na may connection pa rin sila. Of course, may cellphone na tayo ngayon, palagi pa rin silang nag-uusap kahit wala ng HLA. Kaya nga kaya po yung sinasabi ng ilang mga showbiz critics na parang deadmahan na silang dalawa. Imposible yun kasi napaka-high-tech na lang society natin ngayon, 'di ba? Kaya napaka-imposibleng wala silang connections. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!